Alright. So, once magkaroon na kayo ng VT Markets email, ito po yung makikita nyo sa email nyo. MT5 login, MT5 password, MT5 server. So, as you can see, akin yan. So, hindi tayo magkaparehos. Pagdating sa inyo, different na po yung nakalagay dyan. So, pero I have provided a picture so you will have a overview. Okay? So, ganito lang, panoorin lang natin. Search mo na yung live account sa inyong email. Then, click VT Markets live account. Then, here, nakita niyo yung login password at MT5 server. Nakalakay VT Markets live. Also, if you want to search your demo account, type demo. And VT Markets demo account will show. Then click that one, and then another login password and server na VT Markets demo ang nakalagay. So yun po yung ilalagay nyo sa MetaTrader 5. Yan po yung MetaTrader 5. Download nyo po niyan at install. And then dun sa MT5, click yung plus, then type nyo po yung VT Markets. Click nyo po yan. At if live yung gagamitin, yung server ay dapat VT Markets Live at kung demo ay dapat VT Markets Demo. So, copy niyo lang po yung login at password na nasa email niyo. Tapos, login po kayo. So, ayan. So, meron nag-ask sa akin, Coach, bakit mali? Bakit error? So, dalawa lang yan. Mahina yung internet mo. Second is, mali yung nalagay mo na login tsaka password or yung server. So, kung demo account, dapat VT Markets Demo. Pag live account, VT Markets Live. So, balik tayo sa how to sell and how to buy. So, dito, so start na ako guys ha. So, tingin tayo sa screen at focus tayo guys. So, dito tayo sa how to sell. When it comes to how to sell, the very basic rule for that is you sell high. No, when the price is high, you entry for sell. For example, dito, pa-down na yung market dito. So, andyan na yung red na candle. So, mag-sell ka dyan. No? So, pwede ka din dito mag-entry hanggang dito ka mag-TP. Mamaya explain ko yung TP at SL. Sa buy naman, no? When the price is low, you take the entry buy. So, halimbawa dito yung price nasa lower end. So, the general rule kasi, buy low, sell high. Can you type that on the chat box, please? Buy low, sell high. Buy low, sell high. So, sino yung mga negosyante or entrepreneur? So, as negosyante, di ba, ayaw natin bumili ng product or sa ating supplier na mataas agad yung presyo, di ba? We still negotiate or haggle especially if we want a lower price. So, dito, ganun din yung same yung concept. Hindi talaga exact, but same, no? Buy low, sell high. So, dito na tayo sa execution. So, wag crop. Doon na ako sa ibang page para makontrol ko. Wait for. So, dito tayo, guys. So, before tayo mag trade, you have to download first the MetaTrader 5 app, color blue, tapos 5 yung sa gitna. Pwede niyo po siyang i-download sa mga Google Play nyo. Okay. Okay, screenshot din na lang yan. Google Play or Apple Store. Free lang naman po yan. No, wag mo munang i-log in or register. Dapat gamitin mo yung link na binigay ng coach nyo under VT Markets. Okay? Kung maka-access kayo sa Messenger, sabihin niyo yung coaches nyo or yung nag-invite sa'yo sa Zoom, Coach, can I ask for your link sa VT Markets?
Okay, I'll give you a minute to do that. Coach, sabi ni Coach Nika, kunin ko daw yung VT Markets na link from you para makapag-trade ako. Okay? So that's it, MetaTrader 5. So yung video kanina, I have shared to you how to link it. So dito, may 5 section sa baba. Merong quotes, chart, trade, history, tsaka settings. If ever maliit yung presentation ko sa mga gadgets in your cellphone, you can zoom in para mas makita nyo ng klaro. So, dito tayo sa first na tab, sa baba, quotes. Dito tayo mag-a-add ng pairs, okay? Kaya nade-disable yung trading nyo kasi hindi kayo nag-add ng pairs or baka hindi kayo connected sa VT Markets. So, tignan nyo sa quotes. Tignan nyo sa quotes. Dapat naka-add kayo ng pairs. Okay? So, erase muna natin yung mga pairs na yan, no? Tapos, click mo lang yung trash can na icon. So, tapos sa enter symbol, lagay nyo XAUUSD-VIP. Ulitin ko. So, enter symbol XAUUSD-VIP. Okay, dash VIP, hindi po yung .crp. Okay? So, pagkatapos sa quotes, nag-proceed na po tayo sa, andito na tayo guys sa chart. Sa baba pa din. No, pipindutin lang natin yung chart. So, dito sa chart, makikita mo sa right part, merong mga prices. Ito yung current price. Pero since recorded to, hindi ito yung pinaka-current price. Kasi right now, we are in the 5,000. Yeah, 5,000 na price. Okay? So, in order to have a sell button, click niyo po muna itong parang battery na icon sa pinakataas, sa right top. Hello po, Ma'am Nika. Good evening po. Yes? Ma'am, sorry po, hindi po gumagalaw yung screen. Okay, wait lang. Share ko muna ulit. Thank you, Sir Noni, sa pag-heads up. Wait lang po. So, ang napaka-certain yung kasi 100 lang nakakapasok. Ito, okay na ba? Gumagalaw na? Yes po, okay na po. Okay, thank you. So, guys, ulitin ko, guys. First and foremost, dapat meron kayong MetaTrader 5 na app. Aside sa VT Markets na account nyo. Ito, screenshot nyo na lang. Ito, itong MetaTrader 5. Kulay blue na may 5 sa gitna. Tapos, andito na tayo sa MetaTrader 5. Nakalink na yung VT Markets ko dyan. Quotes, dito sa quotes. Dito tayo sa quotes, erase na natin yung mga pairs na yan. And then sa merong enter symbol, lagay mo XAU.VIP. I mean dash VIP. XAUUSD-VIP. Wag po itong .crp. Ito po. XAUUSD-VIP. And then after sa quotes, andito na tayo sa charts. Dito sa baba. Chart. Dito chart. So in order for our sell button and buy button to come up, you have to click this one. Pipindutin lang natin tong parang battery na sign. No? And then sa baguhan, dapat dito na area is lot size 0.01 muna. Baguhan pa kasi. Ito. Okay? So if ever hindi mo to makita, sell tsaka buy, dapat pipindutin nyo itong battery icon na sa top right. So ito yung mga prices natin and then itong gumagalaw na horizontal line na kulay blue at nag-change yung number, yan yung current price ng gold, no? Pero ito, recorded ito. And then ito yung time frame. So you can, if scalping ka, M1 or M5. Now,
our topic is how to sell. So, easy lang. Pipindutin lang natin yung sell na button. So, isang pindot, isang trade. Dalawang pindot, dalawang trade. And so on. So, dito, we have a sell trade na. Coach, nagtitrade na ba? Kahit pumindot lang ako. Yes, nagtitrade ka na. So, ito na yung floating trade mo. Floating lang ang tawag dyan kasi hindi pa naman siya na-close na trade. Okay? Hindi pa naman siya na-close na trade. So, floating pa. Tapos, when it comes to trading, meron tayong two important things to apply as risk management. That is stop loss or SL and take profit or TP. Can you chat down TP and SL? TP and SL. TP and SL. So, tignan nyo na lang muna yung process on how to put, no? And then, understood lang yung concept muna para hindi kayo maguluhan, no? Ito, ilalagay ko lang yung SL and TP and then later on, explain ko anong roles nila. Okay? Tingnan lang natin, guys. Manood lang kayo. Modify position. May nag-drawing. Wait lang. May nag-drawing. Erase na natin to. Okay, para walang sagabal. Stop po tayo. Sino ba to? Sir Milo ba to? Paki-stop po ng pagdodrawing po para hindi tayo maharangan sa video. So, lagay tayo ng TP. Nilagyan ko ng TP. Tapos, after ng TP, lalagyan ko din ng stop loss. So, watch nyo muna how to put and then later, I will explain the concept behind it. So, dito tayo sa chart. Balik tayo sa chart. Ay, hindi ko pa nalagay yung isa. So, balik tayo sa chart. Okay, dito sa chart, as you can see, kanina, pag sell natin, pag pindot natin ng dalawang sell, ito pa yung nakikita natin, no? Nag-sell tayo sa price na 3387. And then, naglagay tayo ng TP at 3386 at 3385. Coach, anong role ng TP? Para itong candle na to, in case na bababa siya, no? Sa sell kasi, doon ka lang magpa-profit kung yung candle mo ay bumababa, no? Mas bababa sa iyong entry price. Ito yung entry price natin, di ba? Ito, 3387.72. So, kaya kanina sa trade, no, sa floating trades natin, negative pa kasi yung candle natin is above sa ating entry price. Pero pag mag-reverse yan, yung candles magsisimula na maging red at pupunta pababa, bulusok pababa, below our entry price na 3387, your trades will start to have profits. Okay? Tapos, to lock in or to seal talaga na yung profits mo ay earned na talaga, the moment yung candle na red magta-top or ma-hit nitong TP natin, automatic nagkaroon na tayo ng profits. Bali, sealed na talaga. So, sa TP1 natin, nilagay natin 3386. So, yung isang trade natin, may TP tayo na 3386. Sa isang trade natin, nilagay natin 3385. So, yung sa sell na position, ang mga TPs natin ay below or sa baba. Again, sa sell position, ang TP natin ay dapat nasa baba. Nasa baba ng entry price. So, halimbawa, nag-entry price tayo ng 3387. So, coach, pwede pala tayo mag-TP at 3384? Yes. Kasi nasa baba po siya. Okay? So, as you can see, hindi natin nakikita yung SL natin, pero i-zoom out niyo lang sa screen niyo para makita si SL. Ayan. So, nag-zoom out ako, nakita natin si SL. Tapos, ang role naman ng SL, from the word stop loss, meaning
may harang yung pag-negative mo, no? Sa negosyo, no, Forex is a business. So, sa negosyo, meron talagang loss. Also, same sa Forex trading, no? Hindi ako nagpo-proclaim na walang loss sa Forex. Meron din pong loss. Pero, meron tayong risk management. Kaya hindi siya sugal kasi merong risk management. So, si SL, andyan yan na para pag-hit ng candle, no? Pag-hit ng candle, andyan si SL para hanggang dyan lang yung negative mo. So, halimbawa, around -50 yung running trade mo. Pero, hindi na siya maging -60 kasi andyan na si SL. So, meaning hanggang -50 ka lang. So, kung i-move mo si SL pa closer sa entry price mo, may puruhan na mas maliit yung negative mo. So, halimbawa, dito -50 ka, pero nag-move ka pababa, no? Nearer or malapit sa entry price mo. So, dito, -40 na lang. Halimbawa lang po yun. So, halimbawa dito, yung current candle natin is blue, di ba? So, kung magtuloy-tuloy yan pataas, mag-negative yung trades natin, pero pag dito na siya na part at mahit si SL, na top na ng candle, automatic magti-trigger yung trade mo, magko-close, pero negative lang tayo. Pero okay lang yan kasi at least andyan pa yung capital mo, na nape-preserve pa yung capital mo. Kasi kung wala yung SL, mas lalong lalaki yung negative mo. Pero, coach, paano kung tama talaga yung market bias natin or hinala natin na yung candle it will turn or go down? So, maganda yan kasi profit tayo dyan. So, right now, eyes on the screen, tignan natin kung saan pupunta ang ating candles. So, currently, nag-green pa rin siya or blue. Nag-error siya. Wait. Wait lang. Hello? Andyan pa ba ako? Naririnig niyo pa ba ako? Kasi nawala yung video. Saan na ba tayo? Okay. Na-fast forward ng kaunti. Okay, dito na lang tayo. So guys, kanina, nag-green yun, di ba? So nag-fast forward na. Double check ko lang if okay na yung screen ko. Can you type 2 if okay na yung screen ko kasi nawala siya kanina. Type 2. Okay. Baka may low pressure kaya walang signal. Anyways, back to the charts. So guys, kanina, 'di ba, nag-green 'yon, pero nagkaroon ng reversal. So at this point, may tanong ako sa inyo. At this point, nagpa-positive na ba yung trades natin or negative pa rin? Type positive kung positive, type negative kung negative. At this point, dito sa 3386.81. Merong positive, merong nag-negative, positive. The right answer, tama, positive. Kasi below na po siya ng entry price natin, no? So, ayan guys, positive na, pero hindi pa natin na sealed talaga yung profit natin or na-close yung trades natin kasi hindi pa na-hit si TP. So, ayan, bumubulusok na, no? Meron ng mga volume, no? 10:28 na. So, maya-maya, after 2 minutes, mag-open na si New York session. Kaya tumitingin ako sa charts ko. So, guys, ayan, na-hit na natin yung TP1. Na-hit na. So, meaning, nagkaroon na tayo ng profits. Tignan natin if tuloy-tuloy yung kandila na ngayon na
pula at ma-hit si TP2. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan, TP2 hit. So, lahat-lahat ng trades natin ay positive. Tingnan natin siya sa trades. Wala na po yung running trades natin or floating trades. Andito na po siya sa ika-4 na section sa baba, yung history. History niya tayo ha. Ayan. Click positions, history, tapos click positions. So, makikita natin na nagkaroon po tayo ng $1.67 at $2.72. Siyempre, madali lang kasi ilang seconds lang yun. Pero if ever tuloy-tuloy yung red na candle pababa at nag-change tayo ng TP like 3384, 3380, so mas malaki yung kitaan natin as long as tuloy-tuloy yung red candle na pababa. So, compute tayo guys, $4.39 times 59 kasi 59 na po yung dollar ngayon. Okay, bilisan natin kasi mga business owners tayo. 4.39 times 59. So, that is 259 pesos in a matter of seconds lang guys. Seconds or minute. So, ganun lang kadali. No, meron na tayong pang kape. Yung iba, pang bigas, di ba? So guys, dito naman tayo sa ating how to buy, no? How to buy. So sa how to buy, guys, no? Inhale, exhale, okay? Again, inhale, exhale. Move on na tayo. Andito na tayo sa buy. Para hindi kayo malito, andito na tayo sa buy. So click natin ulit. Ay, wait. Dito muna tayo sa charts. Balik tayo sa chart. Tapos, click natin to ulit. Tapos, nakita na natin yung buy. So, kung buy position yung gagawin natin, wag tayo sa sell kasi buy. Ito yung pipindutin natin. But this time, tatlong position yung gagawin natin. So, tatlong pindot. Tatlong buy position. 1, 2, at saka 3. So, as you can see, from downtrend siya, so we have the idea na baka mag-reverse siya. And this time, nagpasok tayo ng buy position. Ang hina ng volume sa gold. Pero baka, ano lang, ilang seconds, baka magfa-fast. So guys, maglalagay muna tayo ng SL at TP ha, tignan lang natin. So click lang natin ito or everywhere andyan, no? Kada trade po, maglagay po tayo ng SL and TP ha. Hindi po siya, paglagay mo sa isa, automatic nakalagay na lahat, hindi po. Kada layer, lagyan mo ng SL at TP ha. So pipindutin natin yung modify position. So this time, iba naman yung position sa take profit. Dapat nasa taas ng entry price. So dito, nag-trade tayo ng mga 3932 or 3933. So dapat nasa taas, no? Yung TP natin. So kaya naglagay tayo ng 3938, 3940 kasi above siya ng 3933. So, ayan guys, as of the moment, wala pa tayong SL. Kasi ako as trader, inuuna ko yung TP before ako maglagay ng SL. So, halimbawa, tatlo yung buy natin, di ba? Buy position. So, tatlong TP ang nag-reflect. So, 3935, 3938, 3940. So, napansin niyo naman na nasa ibabaw ng entry price. So, yung SL natin, maybe we could put around 3900. So, depende na yan sa inyo kung gaano kataas yung risk sa inyo, no? Kung gusto nyo 1:2 na ratio or depende sa inyo.
So, currently guys, sa ganyang position or ganyang candle, anong nangyayari sa trades natin? Nagkaroon na tayo ng trades, di ba? Floating trades. Kasi pumindot na tayo ng buy position. Pero based sa 3926 na price or current candle, anong trades or ano na yung trades natin? Positive ba or negative? Okay. Yung iba negative, yung iba naglagay ng positive. So, ang correct answer is negative. Positive lang siya kung sell position, no? Kung sell position. Pero since andito na tayo sa buy position, so negative siya. Thank you sa mga nag-respond. Sa mga baguhan, okay lang kung hindi nyo naiintindihan agad-agad. Ganyan talaga ako din noon. No? At least dahan-dahan or familiarize nilang yung concepts. So currently nasa M5 tayo, M5 time frame at mag-a-add na tayo ng SL or stop loss. Ako, mayroon ng question if need ba talaga maglagay ng SLTP? For me, yes, kasi yan yung mag-protect sa inyo ng ng inyong capital. Ako, kung hindi ako nag-SL last week, so naubos na siguro yung account ko. Pero since meron akong SL, so na-preserve pa naman. So, ayan, naglagay na tayo ng SL. Saan ba yung question na ito? Kung mag-set ka ng isang TP, kailangan ba rin wait lang. Kailangan ba rin ng isang SL? Yes. Pero when it comes to SL, yung kung 3900 yung decided na SL mo, you can apply it to all of your trades. So, when it comes to TP naman, you can adjust. Okay? So, kaya makita mo yung SL dito isang line lang kasi lahat ng trades ko nilagay ko 3900. So, sa TP naman, tatlong guhit yan kasi iba-iba yung prices na nilagay ko. Yan yung pinaka-basic. So, as you can see guys, sa entry natin, no, sa buy, ito, approaching na yung candle, nagkulay green, di ba? Approaching na siya. Ang nakaganda nung sa sell kanina, once lumagpas siya sa ating entry price, tuloy-tuloy siya, 'di ba? Tuloy-tuloy siya, na-hit niya yung TP1, TP2. So tignan natin if the same pa rin ba dito sa buy position natin, if the same pa rin ba itong green na candle, if tuloy-tuloy pa ba or tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas niya. Okay? At least nagkaroon, negative pa rin to guys kasi below the entry price. Pero at least nagkakaroon tayo ng hope kasi umaakyat na yung candle. Napatungo na siya sa ating entry price. No? Nagtatry na siyang mag-break, nagtatry na siyang lumagpas. In-overcome na niya yung entry price natin. So titig lang kayo sa candle titig lang. So at that moment, positive na yung trades natin kasi lumalagpas na siya sa ating entry price. No? Medyo nahihirapan siya mag-break sa area na yan. At uma-action din siya na maatras. Pero we still stick to our buy position. Okay? Another tip po when it comes to trading, dapat patience. Okay? Patience. So kung bago pa, medyo kinakabahan ka, normal lang po yan. Hindi ka na ibang tao dyan. Pero kailangan patience ka, no? So ayan guys, after 3 minutes, tignan natin na merong countdown dyan. Every candle is 5 minutes kasi andito tayo sa time frame. So may candle dyan at time countdown
So, after 2 minutes and 42 seconds, tignan natin if it's still andyan pa siya na price or lalagpas siya. So, after 2 minutes, magkakaroon siya ng new na candle. Yan. Dyan na area. So, 2 minutes and 18 seconds. Ayan, na-hit yung TP1. No? Kanina, nahihirapan siyang mag-break eh. Paatras, laban bawi. So, nawala na yung third trade natin kasi na-hit na si TP1. So, sa TP1, meron na tayong $2. So, kung TP2, kung ma-hit si TP2, mas malaki siya sa $2. At kung ma-hit naman si TP3, mas malaki yung kita niya kaysa TP1 at saka TP2 kasi mas malayo sa entry price. Yung sell position natin, pag hit niya yung TP1, bumulusok pababa at automatic na hit na din yung TP2. Pero this time, na hit nga yung TP1 pero uma-action yung candle na umaatras. Diba? So, merong ganun na instances na yung candle after na hit yung TP1, lumalaban, bumabawi na naman. So, patience lang guys, patience. So, nagpa-profit naman yung trade natin, no? Ma-action man siya sa above the entry price. Pero medyo malayo pa siya sa ating TP2 tsaka TP3. Si TP2 natin ay 3938. So, i-zoom in na lang sa screens nyo para makita nyo. Yung TP2 natin ay 3938. Tapos yung TP3 natin ay 3940. Okay? Kanina yung if I'm not mistaken, yung TP1 natin, 3935 ba yun? So, na-hit na po siya. So, ayan, di ba? 4 minutes. 4 minutes na yung countdown. Nagkaroon na ng new candle. Okay? Tumitingin kayo ng trade dyan. Ako, nagtitrade na. Kasi opening ng market. So guys, hinihila pa siya pababa. Wait lang natin. Dito guys, ito din yung mga prices ha. Ito yung itong gumagalaw, ito yung current price. Yes, Gerson, isang trade, isang TP lang. So isang trade, isang TP lang, hindi siya pwede multiple TP. Pero pwede mo siyang change, depende sa inyo. So kahit kahit andyan na nag-reflect yung TP mo, pwede mo yung i-change. Diba yun? Halimbawa, itong 3938, doon ka mag-change sa trade na section, na tab, ito sa baba. So, basic muna tayo guys para hindi tayo malito. Focus muna tayo sa TP2 at TP3 natin. Yes, pwede naman Rai, isang TP lahat. Halimbawa, yung tatlong ginawa mong trade. Na kasi mayroong question si Rai, pero pwede po ba isang TP sa lahat ng entry? Yes, pwede. So, pag mahit na yung isang level or isang entry na nilagay mo, makuklose na lahat. Hindi siya katulad ng ganito, open pa yung trades mo. Meron pang dalawa. So, kung naglagay ka ng 3935 sa lahat, kanina pa yun nag-close lahat. So, ayan. Thank you, Lord. At nahit na yung TP2 natin. So, dito naman tayo sa TP3. Sa pag-beginner, for me lang ha, pag-beginner, depende sa kung anong country kayo. Pero generally, yung currency na XAUUSD, mahal na ng gold ngayon. So, ito recorded ko 3,000. Pero currently, 5,000 na nga eh. So, dito sa trades, nawala na yung mga floating trade natin. At sa history, andito lahat ng trades natin. No? So, help me to compute
2.07 plus 4.97 plus 6.96. Answer naman kayo dyan. Business owners tayo eh. Okay. Gamitin niyo na lang ng calculator. So, again, tulungan niyo ako. 2.07 plus 4.97 plus 6.96. Magkano lahat in total? Dollars po to guys ah. Dollars to. Ay, pag-compute lang, hindi na nagko-compute. Paano tayo magkakaroon ng kitaan dito? Magkano? More or less $14. So, $14 times 59. 59 yung dollars ngayon. 826. Come on guys, 826 in a span of minutes. So, if andito kayo sa Pinas, 1 day sahod nyo yan, tapos mag-overtime ka ng 2 hours, 1 to 2 hours. Kung babayaran yung overtime mo. Pero alam mo naman dito, hindi na lang ako magsasabi. So, 826 for a span of minutes. Pero if you can see dito sa trades natin, no, merong profit, nakalagay dyan is 319. So, for that day, nagkaroon tayo ng $319 for that day alone. So, kung compute natin yung 319 times 59, $319 times 59, magkano sa peso? 319 times 59. Magkano? That is 18,821. Can you type down in the chat? 18,821 a day. Gustuhin niyo po ba yan? Times 20. No? 18,821. 18,821 times 20. So, 376. 376,000. So, kung magaling ka na talaga, pwedeng-pwede at kayang-kaya niyong kumuha ng ganyan, no? Pero as starting, okay naman yung $14, guys. Come on. Okay na okay yan for a start, no? Sino magbibigay sa atin ng $14 per day, di ba? So, I have a little reminder sa lahat. When it comes to trading, guys, alam niyo ba, di ba, tayo lahat kailangan natin ng kasama. Tayo lahat kailangan natin ng kasabay mismo, no? Kahit nga, no offense sa mga babae ha, kahit nga mga babae, kahit sa CR gusto talagang may kasama, no? Weird siya, pero ganun talaga yung mga babae. So, sa trading naman, wag natin kalimutan na mas maganda if meron tayong tinatawag na community, no? Community. Bakit? Ano ba yung isi-share ko? Wait for a while. Bakit importante? Bakit siya importante? Dahil magiging mas simplified yung journey mo. Ay nako, meron kang kakilala nag-forex siya. Siya lang isa, as in, risk taker siya pero wala siguro sa lugar. So, siya lang, no? Ang ending, nasunog po siya, no? Kasi akala niya, madali mag-earn, pero in the long run, mas maganda if magkasama kayo. Kaya need natin ng community. So let us take for an example, no? No? So ito, because of my trading journey, share ko lang, no? Yung may moment na pinagpasyal ko yung mga gorgeous namin. Ang gorgeous sa amin is yung mga dual citizen, no? Mga senior. So, ayan, nakapag-Boracay na sila and hopefully sa international naman. And then dito, ito si Sir Eman, no? 64 years old na siya. Hindi niya talaga alam kung paano, pero dahil nag-enroll siya sa ating community, and then natuto siya, so he already have
a nice trading for $265 per day. And ito din si Ma'am Marie with 5 children, no? Nakapag-graduate na po siya ng nurse dahil dito sa trade. Tignan niyo naman yung profits niya, guys. Ang laki. So, ang question kasi, Coach, paano ba manalo? So, how to win? And then, bakit gusto natin manalo? Bakit gusto natin manalo sa buhay? Bakit gusto niyong mag-join sa forex trading? Bakit gusto niyong mag-aral sa forex trading? Can I see your why? No, merong sa atin, gusto ko nang mag for good coach. Gusto ko nang ano ba yung sabi, merong story na gusto ko mag for good kasi na-miss ko na yung moments with my family. No? So, can you chat in your Zoom right now? Chat down below. Si Ma'am Jenny, sabi niya, gusto niya siya mag-retire. Ay, nako, mamaya, I will share you a very, very beautiful story na in a matter of 4 days, guys, grabe. In a matter of 4 days, nag-retire kasi nag-full-time na sa trade. Grabe. So, si Zoom user, sabi niya, financial freedom. Si Sir Q, financial freedom and to be with family, no? Sir Rene, gusto ko na maging malaya sa pagiging empleyado. Yes, tama yan. Kasi si Forex is a business. So kahit andyan kayo sa Kuwait or kung saan ka man sa mundo at uuwi pa rin kayo sa Pinas, you can still have that business. Kasi si Forex, ang kailangan lang natin, ang cellphone natin, internet and the right mindset and of course the right community. Kaya andito kami Pinoy Traders Community. Maka-early retirement and so on. So gusto niya lang huminto mag-alaga ng baboy at travel abroad, no? So in everything we do, there's always a reason, guys. Sa akin personally, gusto ko talagang kumita ng malaking halaga kasi meron kaming utang. Wag niyo ako i-judge, guys. Alam ko naman may utang din kayo. Lahat tayo may utang. Ako lang ba dito yung may utang? Ako lang ba? So, nagkaroon kami ng utang kasi meron kayong financial, dun sa medical na part sa parents ko, sa mother ko. So, medyo malaki yun. In 1 month na hospitalization, naging 500,000, guys. 500,000. So, kaya ako na-open yung mind ko sa financial literacy at saka dito sa financial markets. Yes, sobrang pressure, no? Sobrang pressure talaga, hindi easy yung andyan kayo sa abroad, kayo lang mag-isa. Pero good thing, merong way. I hope and I pray na ito yung pinag-pray mo, ang forex trading, no? Pero seryosohin natin, guys, kung seryoso talaga tayo, mag-enroll tayo, mag-study tayo, mag-learn tayo. So why 95% newbie traders are failure or fail? Because we lack education and we have no community. So the pitfalls of a new trader, walang community, walang right education, gusto kita agad. No, invest on yourself muna. No, lahat talaga ng nakikita mo sa mundo, pinag-aaralan yan, no? Kahit yung upuan mo ngayon, pinag-aralan yan. Merong design yan, no? Some traders are eager to start but at the later part stop because their trading journey, they lack support and they have no direction. Yes, meron namang mga YouTube, pero hindi ka pwedeng pumasok agad sa strategy nila kasi iba din yung sitwasyon ng pagiging trader nila. Pero kung ikaw ay isang newbie or zero knowledge or trader ka pero need mo ng refreshment, I would suggest to be in the right community and right education. Kaya andito yung Pinoy Traders Community. So, naku, coach, medyo bias naman kasi from your word yung nanggagaling. Pero I will give you an example. Take for an example, an OFW from Kuwait, guys, 10 years na. No, ito yung total withdrawal na in 1 month. No, first $500 and then another 1,000. Grabe, 1,500, guys. In a span of 1 month, no, hindi pa nga siya nag 1 month talaga. Yan na yung kabuuan ng withdrawal niya. So, tingnan natin, guys, yung testimony.
Ako si Ruben, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Almost 10 years na ako dito. Isang araw, naghahanap ako ng magandang opportunity. Nakita ko nga itong forex trading sa isang ads about kay Coach Nika. At the other day, nag-decide ako na mag-join, mag-enroll sa community. Kasi nakita ko na parang nandito yung magandang opportunity. Sir, pagpasok niyo po ba sa forex trading, ano ba yung nasa isipan niyo? Zero knowledge ka ba doon? Gusto mo lang ng extra income? Ano po yung naisipan niyo? Bakit kayo pumasok sa forex trading? Kahanap talaga ako ng na mapapagkakitaan. Pero zero knowledge talaga ako. Wala akong kaalam-alam din sa forex trading na yan. Kaya doon nakita ko naman yung pagtuturo nyo sa akin, step by step, kung paano yung tamang mindset. Kaya in-apply ko siya hanggang sa natutunan ko. So sa pagsali niyo, zero knowledge, tapos pag-enroll niyo po, madami kayong natutunan about forex trading. Dami, halos araw-araw ko siyang almost 1 month ko talaga siyang paulit-ulit na yung sinesend nyo sa akin na link about sa community. Talaga minamaster ko siya. Minaster ko siya sa demo hanggang sa maging profitable ako. Last December, di ba, nag-demo ako. Then, na-master ko siya. Kung ano yung nakikita ko sa demo, siyang ginawa ko sa live. Then, January, nag-live na ako. For the first week, kumita ako ng $500. As withdraw ko na agad siya para malaman ko naman kung talagang legit yung business natin. Withdraw ko agad. Yun, in the few minutes lang, na-receive ko siya. 2 days pa lang o 3 days, nag-income ako ng $1,000. Huwag na kayong magdalawang isip sa Pinoy Traders community natin. Kasi once na makita nyo yan sa wall nyo, maghaw na agad kayo. Kasi ang community, hindi lang siya talaga tutulungan tayo step by step. Legit na legit siya. Talagang ito na yung, kumbaga, naghahanap tayo ng opportunity na pagkakakitaan natin or soon makapag-for good tayo. Ito na, wala na tayong ibang kasi sabi ka ni Coach Nat, isang araw, magkano yung gusto mong kunin, pitasin sa forex trading, di ba? Napaka-simple, basta aralin mo lang yung step by step na tinuturo ng mga coaches, like ni Coach Nika. Yan ang coach ko eh. Makinig lang kung ano yung sinasabi, lalo na yung sa ating Hero 30s. Sundin nyo lang yon step by step. Talagang papaldo tayong lahat. Ayan, grabe. Guys, isang zero Kagandahan knowledge, guys. Zero knowledge, no? Kagandahan At kahapon, nagka-earn po siya nag-withdraw ng, ako. wait lang. Kagandahan $1,500, kahapon, no? Ito nag-withdraw naman, ako isang ng teacher, may profit siya ng 6,991. All in all, 6,991. total mo is 600 plus in 650,000 ba, ma'am? 600,000 plus in 2 weeks time. Mas lalo tayong gaganahan na mag-trade, di ba? Mag-trade because of her result. Isa po siyang teacher from Thailand. Ito yung aking testimony. Bakit forex trading? Yeah. Yung partner ko nasa Australia, sabi niya, maghanap ka nga ng negosyo na maganda. Wala naman akong mahanap na negosyo na maganda. Walang iba kundi ang trading. Alam ko maraming pera sa trading, kaso wala tayong knowledge. True. Aba, maganda, pa-try nga. Nag-try ako. At salamat kay Lord at ang nakatulong sa akin sa Hero 30. Ang ganda ng mga coaches dito kasi hindi sila agad ang mindset natin, ang minomotivate nila, yung a very good motivation, self-discipline, no overtrading. Kita ako, ang unang winidraw ko is 100. Next, kinabukasan, 600, 1,000, 1,000. Alam nyo, Wow. ang ganda ng for 4 days, nakuha ko ng 5,400. 3 beses ako sa December 18 Withdraw. 4 times ako nag-withdraw ng December 19. Anong ginawa ko kinabukasan? Sabi ko sa coordinator, sa English coordinator, gusto ko magpahinga. Okay lang. Aba, nag-resign agad ako. Ano nangyari sa'yo? Nag-resign ako last December 19. Ganon. Ang inaral ko ngayon, very helpful sa akin. Binalik-balikan ko yung Hero 30 na yung 5 rules of XAU paper. Kailangan trade with the trend. Hero 30. Ang ganda kasi hindi na siya stressful. Question ko lang, ma'am. Sorry po. Ilang months na po ba kayo, again, from the moment you joined here in the community? November 15. Nag-deposit na ako December 15. Okay. December 16, kumita 16. Ilang hours ba kayo nagtitrade, ma'am, everyday? Or minutes lang ba? Or technically as a teacher? First week ko, yung first 4 days ko is gabi lang. Ang kagandahan, pag mabilis na yung market, doon ako sumasabay. Ito experience ko. In just 10 minutes, makakuha ko ng 900. Grabe, Ngayon 900 na natutunan guys, ko yung 10 minutes. yung technical analysis. Kahit titira ka pa ng marami, nandoon lang kayo sa loob, mag-ikot-ikot lang yung market. Very helpful siya. So, ang tips ko, pag gusto nyo talaga magkaroon ng financial breakthrough, para sa akin, huwag
na kayo maghanap ng ibang business. So, keep on praying pa rin. At kung kumita na tayo, huwag magbago yung puso. Andun pa rin yung pagmamahal. At the best thing, share your knowledge. Wala tayong ibang lalapitan, first of all, ang Panginoon. Kasi He is the source of everything. God will bless us all. So, ayun guys. Wow. Palakpakan naman natin sila guys. Yan yung mga traders na zero knowledge pero nagkaroon sila ng result. And I hope that one day ikaw naman yung testimony. So, hindi kailangan na $1,500 agad, $6,000 agad. Whatever profit na magawa mo, makam up mo, that is still a blessing because profit is still a profit. So, wala namang problem kasi hanggang magkaroon ka ng cellphone at internet, you can access your forex trading. So, guys, isa kayo sa 100 participants na andito. Yung iba gustong pumasok pero hindi sila nakapasok. So, you are so blessed and lucky to be here. So, before po mag-end, can we have a picture taking po? Kasi ito na yung mga future profitable traders.